Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago sa kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At para sa inyong lahat po, dasal ko ang inyong tagumpay at magandang kalusugan lagi, always. Sa mga bago pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang at kapupulutan na aral ng mga vlogs dito sa YouTube channel natin. Huwag nyo rin pong kalimutan, bisitahin nyo po yung Facebook page po natin. Napaka-exciting yung topic natin ngayon. Sasagutin natin ang katanungan na ikaw ba ay ipinanganak para yumaman. Aalamin natin sa vlog na ito ang kasagutan sa katanungan na yan. Are you born para maging mayaman? Pinanganak ka ba dito sa mundo na yung kapalaran mo ikaw ay yayaman? So, ika-calculate natin. We are going to do a mathematics, okay? With in numbers, and titingnan natin kung ikaw ba ay napapabilang sa mga taong posible, okay, na iba yung direction patungo sa pag-acquire ng pera. Kung magtatanong kayo, why do some people have more opportunities? Bakit may mga taong ang bilis dumating ng mga gandang oportunidad, ang daling pagpasok ng pera, nakakapag-ipon sila ng malakihan kahit sinasweldohan lang sila 15-30. Makikita mo, kapareho kayo ng posisyon, parehas kayo ng trabaho, pero siya, kaya niyang mag-save. Ikaw, hindi mo kayang mag-save, di ba? May man nabibili siyang mga asset, ikaw wala. So, iba't iba kasi, okay? Iba't iba kasi ang direksyon natin na tatahakin. And, ang kasagutan ng nakatagong misteryo sa likod ng ating date of birth will have something to do with our destiny number. Ang tawag dyan is destiny number. Sa numerology, ang destiny number ay nakaugnay sa bawat individual sa kanyang buhay dahil bawat isa sa atin ay pinanganak na may kanya-kanyang enerhiya, may kanya-kanyang impluwensya, may kanya-kanyang pag-iisip, sariling pamamaraan kung papaano mag-take risk, papaano gumawa, papaano mag-manage ng kanyang pera o kayamanan. Mayroon talagang mga taong pinanganak na talagang hindi matatakot mag-invest, hindi matatakot sumugal sa kung anong pwedeng nilang pagkakitaan. Others are creative, magaling mapamaraan, and others, ang iba naman, ay very strategic, magaling magplano, may plan A hanggang plan C, di ba? At iba-iba yung quality natin. Kaya naman itong mga quality na ito ay doon nakabase yung financial success ng bawat isa sa atin. Doon nakaguhit yung yayaman ka ba o hindi. Destiny number po ang ating pag-uusapan natin. Destiny number ang topic natin ngayon. Last time, personal number. Ngayon naman, destiny number. So, ika-calculate natin ito gamit pa rin ang inyong mga date of birth para ma-reveal natin yung nakatagong potensyal na pwedeng magdala sa inyo for abundance and mahahalagang lesson sa buhay natin patungkol sa ating pag-akit, paggawa, pag-acquire ng pera at kayamanan. And that's what we call the destiny number. Ano ba, Sir Franz, ang ibig sabihin ng destiny number sa numerology? Ito yung tinatawag natin na life path number. Ito yung nagre-represent sa enerhiya, the basic energy na mayroon ng isang tao. Ito'y kinakalculate base sa kanyang petsa ng kapanganakan at sumisimbolo ng paano siya kumilos, paano siya gumawa ng pamamaraan, paano siya mag-isip, paano siya magplano pag dumarating ang mga oportunidad patungkol sa pera o kayamanan. Maraming mga numerologists or in general, numerologists ay naniniwala that every number
tells a story and the future ng bawat isa sa atin. Kasama na dito yung paano tayo mag-take ng risk, paano tayo maging leader sa ating pamamaraan, how we create at paano natin ginagawang stable ang buhay natin. Malaki ang role na ginagampanan ng life path number natin. Kasi dyan din po nalalaman ang ugali o pag-uugali ng isang tao pagdating sa kung papaano niya pangangalagaan ang kanyang pera o kayamanan sa buhay. Ngayon, paano ba natin i-calculate yung destiny number natin? Actually, simple lang. So, ina-add, pina-plus lang natin lahat ng numero sa ating birthday. At pag dalawa ang numero na kasagutan, like 12, 10, 11, 15, kinakailangan natin itong i-add muli hanggang makahanap tayo ng single digit number. So, i-add natin yung birth month natin, i-add natin yung birthday natin, at i-add din natin yung birth year natin. Halimbawa, ang numero mo ay nagkaroon ng sum or an answer of 25. So, you have to add 2 plus 5 hanggang makagawa ka ng single digit number. Kung ang number mo ay 30, yung kasagutan, nung in-add mo ang lahat, 30. So, you have to add 3 plus 0. So, ang magiging sum or kasagutan yan is 3. So, yan ang magiging life path number mo. Halimbawa, dito tayo ha. Halimbawa, ang taong ito ay pinanganak ng January 4, 2026. Yung halimbawa natin sa screen, uulitin ko, ang taong ito ay pinanganak January 4, 2026. So, for us to get the life path number, ay tulad din po sa pagkuha natin ng ating personal number. So, 1 represents January, na month ng kanyang kapanganakan. 4 represents on the day na pinanganak siya. 2, 0, 2, and 6 are 2026. So, nung tinotal mo yan, in-add mo yan, ang kasagutan is 15. Since 1 and 5 is a double digit number, ang ginawa natin para makahanap ng single digit na number, in-add natin 1 plus 5 is equals to 6. So, yung life path number ng taong pinanganak ng January 4, 2026 is life path number 6. Ang mga numero na nakikita nyo po sa screen ngayon, ito po sila. Okay? Ito po sila, yung destiny number nila or your wealth path number nila ay associated sa kayamanan. Ibig sabihin, kung kinompute nyo po, tinotal nyo lahat, yung base sa inyong date of birth, simula sa buwan ng kapanganakan, araw ng kapanganakan, and taon ng kapanganakan, kayo po ay nakatadhan ng yumaman kung ang inyong destiny number or wealth path number ninyo ay numbers 1, 5, 6, 8, and 9. Bibigyan ko ng kahulugan ang number 1, number 5, number 6, number 8, and number 9 na destiny number. At bakit nakatadhana sila na yumaman o mag-acquire o makakuha o maging lapitin ng pera at kayamanan ngayong 2026. Sit back, relax, and we will begin with number 1. Ang number 1 po na destiny number or wealth path number ay sumisimbolo ng pagiging leader, ng pagiging pinuno. Ang taong may life path number 1 ay ang taong determinado and very independent. Kaya niyang gawin ang kailangang gawin na hindi humihingi ng tulong sa ibang tao. Hanggat kaya niya ay gagawin niya. Doon pa lang siya hihingi ng tulong kung alam niyang wala na siyang ibang pamamaraan o solusyon. Ang mga tao na may life path number 1
ay ang mga taong hindi naghihintay na dumating sa kanilang buhay ang oportunidad. Bagkus, sila na mismo ang gumagawa. They create the opportunity. Sila ang gumagawa ng paraan para mangyari ang oportunidad na hinahanap nila. Kadalasan, humahantong sila sa pagiging negosyante. O di naman kaya, binibigyan sila ng leadership position. Nagiging supervisor sila, nagiging manager sila, nagiging politiko sila, nagiging pinuno sila ng komunidad o ng isang negosyo. Dahil sa pagiging independent nila at pagiging leader nila, nakatadhana sa kanila na makamit ang financial success at magtagumpay para yumaman sa buhay. Baka magtanong kayo, Sir Franz, nakatadhana akong yumaman, but here I am, I'm already 45, but hindi ko ito nararamdaman. Here I am, I'm 50. No, very wrong ka. Bakit? Alam niyo po ba, yung may-ari ng KFC, yung Kentucky Fried Chicken, the KFC, anong taon, how old was he nung na-discoveryhan niya yung recipe, the perfect recipe sa kanyang fried chicken na nagpayaman sa kanya? Remember, he was already 60 years old. See? So, do not conclude right away, hindi tama sinasabi ni Sir Franz kasi I'm already at my 55. I'm already 57. Pero, ito pa rin yung buhay ko. Nope. Huwag ka munang magkukonclude. Hindi pa yan ang destiny mo, ha? Hindi pa yan ang destiny mo. Ang susunod na life path number na nakatadhana na yumaman na sinabi ko kanina ay ang life path number or destiny number 5. Ang destiny number 5 naman ay inuugnay sa pagbabago or change. Ito'y nakaugnay sa taong madaling maka-adapt sa mga pagbabago na nangyayari sa paligid niya. Hindi siya madaling ma-stress kasi nagbe-blend in lang siya. Niyayakap niya kung anumang pagbabago ang nangyayari sa kanyang paligid. Madali siyang maka-adjust. At ang taong may destiny number 5 ay very curious. At dahil very curious siya, dinidiscover niya by himself or by herself. Paano nangyari yon? Paano niya nagawa yung ganyan? Dahil very curious siya. Itong mga individual na ito, thrive or namamayagpag on a very dynamic environment. Alam mo, magulong environment. Kahit gaano ang chaos, kahit gaano kagulo, namamayagpag sila. Okay? At kadalasan, they are very excited to experience new things in life, new discovery. Ganon ang may mga life path number 5. Dahil sa madali silang maka-adapt, they quickly adapt sa environment. Itong mga taong may destiny or life path number 5 will have unexpected blessings and opportunities. Yan ang ugali nila, yung madali silang maka-adapt, madali silang maka-blend in. At kahit sa paligid nila ay gulong-gulo na, doon sila nagtatagumpay, doon sila namamayagpag, at doon sila nakikilala. Kaya, maghanda mga taong may life path number 5 kasi nasa kamay ninyo, nakasulat sa tadhana ninyo ang yumaman o magkaroon ng financial freedom. And life path number 6. Ang life path number 6 naman, ito'y nagre-represent ng pagiging responsableng tao. Hindi lamang tumitigil sa responsibility. They are also creative. Creative o mapamaraan na humanap ng mga solusyon. At ito rin po yung mga taong very caring. Alam mong, totoo silang nag-aalala sa inyo, totoo silang concern sa ibang tao. Kaya, madali lumapit ang pera at madaling dumating ang pera sa mga taong may life path or destiny number 6. Lalong-lalo na very artistic sila. Magaling sila mag-set up, mag-decorate, at they know visually kung ano at alin ang maganda.
They're also into a service industry. Magaling at maganda sila sa negosyo na may kinalaman ng pagbibigay serbisyo sa ibang tao. Or, magaling din sila sa paggawa ng mga family activities or even team building. And, they are more stable pag long-term ang pag-uusapan natin. Long-term planning, long-term relationship, and long-term financial security. Doon sila magaling. Kaya, congratulations sa mga taong may life path or destiny number 6. Dumako naman tayo sa isa pang maswerteng destiny number, and that is destiny number 8. Although, 2026 ay hindi na napapabilang sa period 8 kasi tapos na tayo. But, hold on, maswerte pa rin ang mga taong mayroong destiny or life path number 8. Ang 8 sa numerology ay sumisimbolo ng kayamanan. Ito po ay simbolo ng kapangyarihan, ng pagiging maayos, and abilidad para maganda pamahalaan ang pera at kayamanan. Ang mga taong may life path number 8 ay pinanganak na meron silang natural sense of business. Talagang kapalaran na nila na maging negosyante. Magaling sila to create a structure or a system sa negosyo. And they are into long-term na mga goals. Hindi sila gumagawa ng negosyo para lang sa susunod na 5 taon, but rather longer than that. Hindi sila gagawa ng project para lang sa susunod na buwan, but mas mahaba ang kanilang mga pinagpaplanuhan. Hindi lamang for short-term plan, but long-term goals ang gusto nilang mapagtagumpayan. Panghuli po ay ang life path number 9 or destiny number 9. Although, ito'y associated sa pagiging humanitarian and very idealistic. Ang number 9 po kasi ay nagdadala or humahatak ng prosperity, ng impluwensya, and maganda ang mga taong may life path number 9 na maging artista, maging public servant, somebody na nakikita ng maraming tao. Okay? O di naman kaya, maganda at mas namamayagpag ka kung ikaw ay magtatrabaho na saklaw mo ang maraming tao. Okay? Large group ika nga. Ang success ay madaling dumating sa buhay nila dahil nakasulat ito sa kanilang tadhana. Bagkus, maraming ganansya, maraming kita, maraming profit ang nakatadhanang dumating sa inyo. Sa lahat po ng mga life path na binigay ko, mga life path or destiny number, kahit nakatadhana sa inyo ang pera o kayamanan, pakatandaan nyo po ito. Madaling maubos ang pera kung hindi kayo marunong humawak, mag-manage. Hindi dapat tayo magiging waldas. Okay? Iwasan ang pagiging waldas or else kahit yung life path number na yan ay nakatadhana at nakadikit sa inyo, kung ikaw naman ay, alam mo na yung tinutukoy ko, mapupunta rin sa wala ang pinaghirapan nyo. Bago ako magtapos po, gusto ko pong magpasalamat sa inyong lahat dahil naabot natin ang pinakamalayong bundok. Maghatid lamang ng school supplies sa tribu na yan. Okay? Tribu Iskaya. At also, pinuntahan din natin yung lugar ng mga waray sa Tacloban City. Naghatid tayo ng tulong sa mga Yolanda Survivor Village tayo. Naghatid din tayo ng konting pag-asa, konting ngiti sa mga batang may sakit sa hospital noong Kapaskuhan. At magtutuloy-tuloy yan sa darating na graduation. Kung sa nakaraang taon, 7 school ang binigyan natin, ngayon naman, another target natin. Sana ay makayanan natin na 10 school ang mabisita natin doon sa mga tinamaan ng lindol. Bugo, City, Cebu, at mga karatig bayan. At also, yung mga binaha noong Bagyong Tino.